Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:34. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balansek na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Sabado, Pitsa 27 na bulan sa Hunyo, tuig 2020. Ano naman ang mga isyu nga itong talakayon karon nga adlaw? Ari ho, kung nakadangat kay Presidente Rodrigo Duterte ang mga reklamo sa mataas nga balayran sa kuryente, hindi rason nga hindi man kita makapadangat kay Presidente Rodrigo Duterte sang 40 kataas nga balayran sa Sineco. Diri sa ginsakpan sang Sineco, Bacolod, Silay, Talisay, Murcia, Bago. Kinanglan mag-isa man kita, mapadala man kita sang reklamo dito kay Presidente Rodrigo Duterte sa hindi amo nga pagpasaka daw hindi maintindihan nga pagpasaka sa balayran sa kuryente. Kung ang Metro Manila kag iban pagid nagreklamo kag nabaton ini sang presidente sa panahon karon nga porte ang economic naton nga pagsarurot, wala trabaho, wala kagtuo problema bangod sining COVID-19, gindugangan pa palasanon sa mga konsumidor. Ti pagdangat ni sa opisina ni Presidente Rodrigo Duterte tawabla, gapalak ang Energy Regulator Commission. Gapalak dayon, nagpagwa dayon sang show-cause order sa Meralco. Ti wala rason nga kita tanan kung mag-isa kita sa tanan nga nasakpan sang Sineco, magpadala man kita dito sang aton hibubunot sa presidente nga daw gapalang lapaw na ang sukot sa kuryente, hindi na maagwanta ang pasakaay sa sukot sang kuryente, kagintabo pa nga subong may ara kita ginatubang nga problema ining COVID-19. Damo nawad-an trabaho, damo negosyo nagsira, damo ang nanghakroy sa kapigaduhon, postdakan ka pa sa hindi maintindihan nga balaran sa kuryente. Kung ang iban nga lugar kag probinsya nagreklamo dito kay Presidente Rodrigo Duterte, wala rason nga hindi makita magtingob kag magreklamo, ipadala dito ang aton reklamo sa opisina sang presidente. Agod mabalaan niya nga ang nagkakatabo dire sa Sineco, hindi nagid maintindihan ang bayranay sa kuryente. Hindi kita kaintindi kung paano ginasuma ang bayad sa kuryente. Panahon na nga ipasaka taman ini ang aton reklamo, base pa malang nga may ara solusyon nga ipapanaog si Presidente Rodrigo Duterte. Amo nang imuon naton kung ginapamatian ang iban nga probinsya nga kita hindi. Kay porte man ni ang pasakaay sa balayran sa kuryente. Panahon na nga mag-isa kita. Ang tingog sang mga konsumidor sang Sineco mag-isa ipadangat sa mataas nga mga opisyal ang hindi magwanta nga balayran sa kuryente. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:38. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o
COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:42 na. Oy, ano pang ginahulat nyo? Kondo, pamatyag ninyo, mahigko ang inyo atay, mahigko ang inyo dugo, nagatulubo-tubo, mga katol-katol sa awas, mga pikas-pikas, kagiban pa, nagapakilala ina nga higkong atay ninyo. Panahon na nga mag-DTX 500 kamo. Ini siya nagatinlo sa inyo dugo, nagasilig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay. Nagabulig panubo sa inyo blood sugar kag kolesterol. Kung mataas ang kolesterol kag blood sugar, panahon na biyan, hindi na pagkalimtan ang pag-inom sang DTX 500 para ini sa aton ikayong lawas. Agon magbato sa anuman nga balatian nga nagalikop sumong sa pungsod kag bilog nga kalibutan na binigid ang COVID-19. Kay kung mabakod ng aton lawas, malayo man kita sa masakit. Hindi dali-dali magtapik ang balatian, bisan kagaw sa aton lawas. So, himuang nga batasan, mag-DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500 babakal na paagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan paagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Mabukas ang klase. Ang mga pribado nga bulutuan kahapon, bawo niya, ano ini? Dulugangan nga palasanon ang mga pila ka mga gina-requerer sang DepEd nga dapat ang mga kinahanglanon ibaklon o kinahanglan may ara sang kaugalingon nga gamit kon magbukas ang klase. Kung sundon ang mando sang Department of Education, kinahanglan ang tanan nga manunudlo may laptop, gadget, kag iban pagid. Ti siling sang pribado nga bulutuan, diin kami makwaas na. Kung hindi ina pag sakupon, kag hindi ina pag buligan sa gobyerno, sino mabakas na ginikanan? Nya kabudlay, do kabudlay sini. Kay mandatory ina siya.
Ti kon mandatory sila niya, kami bla, lantawa bla, ang nagkakatabo, gasiling pang DepEd, nga hindi anay kita magpasaka sa tuition, misilinyos kag iban pang balaran, tidiin kami makuha sa ibakal namon laptop kag iban nga kagamitan para sa pagtudlo. Gaantos na kadaan ng pribado nga mga manunudlo, mayo yang ara sa gobyerno kay bisan sira klase, wala klase, sige ang sweldo, kami yan no work, no pay. Te karon ari pagid ang mando sa Departamento sa Edukasyon, kinanglan nga may kumplito nga kagamitan. Kon ang kumplito nga kagamitan, kag hindi ini pagpunduhan sa gobyerno, diin kami makuha kwarta, wala gani kami kuton sa bulsa, wala kami gani isweldo. Kag kon hindi ini pagpunduhan sa gobyerno, sino pa baklontas ning ginikanan? Gatuluhaw na mga problema samtang gapalapit ang bulan sang Agosto. Amo nang siling ko, hindi tani pagkamul-kabulon, tunan tani mayo. Hindi niya lahog dako nga budget ang kinanglan ni. Kag kinahanglan punduhan nila sa gobyerno, gapangutang ng gobyerno, sumong bilyones na ang utang ta sa mga bangko, World Bank kag iban pa. Puto tikoy na ang gobyerno. Ang tanan nga mga budget sa lain nga infrastructure kag iban pa gina-realign na. Dugangan pa niho, ti buksan gina to ng klase. Sigihon tigid bukas ang klase nga ang tanan nga kinanglanon wala pa. Wala pa siguro kon ini punduhan sa gobyerno. Wala pundo sa gobyerno sino pagastuon news ni ginikanan. Kung wala pundo ang gobyerno sino magasto sini mga manunudlo, magbakal sa kagamitan, wala gani sweldo, pabaklon mo pa sa gamit. Amo na mga problema subong samtang nagahilapit ang pagbukas ng klase nga idoso sa DepEd sa Agosto 24. Puwerte ini nga problema. Ang tanan-tanan nga problema sang edukasyon nagakinanglan milyon nga budget. Ti kung magsugot ang gobyerno nga silang mapundo sinitanan, go ahead. Pero kung hindi magpundo ang gobyerno ni sa kadako kag kung ginikanan pagastuhon mo, por Dios po santo, maluoy kabo. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Mabalik kami pagkatapos ini.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49 na, Federalip Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation padayon nagapahibalo. Gabaton na sila loan application kag loan renewal. Lakip ang pangagda nga kung mag-loan kamo, diri kamo, masyado kanubo sa saka, hindi ka magantos bayad. Mag-loan ikaw para sa imo chattel, ATM loan, business loan, salary kag bonus loan, real estate mortgage, car or truck financing, GSIS, SSS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, allotment loan, housing loan for construction kag renovation. Pamasyar ka, Federalip Lending Corporation, second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Tawgi sila 0922-294-6862 or 0905-438-9450. I-email sila federlip17@yahoo.com. Facebook, Federalip Lending Corporation. May mga satellite sila nga opisina sa corner Yungki, Dalanguria, La Carlota City. Kontak lang 0908-447-1495. May araman sa Dalan Mabini, Sonpordas, Talisay City. Kontak lang 0947-605-5543. Kung mag-loan ka, now na. Federalip Lending Corporation. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 51. O kamusta na? Ang basiwa tapos na, ang water interruption. May tubig na. Pwerte man ni ang basiwa, ireklamo ta man ni. Sa babaw to. Hindi maintindihan. Amot anong problema sa basiwa. Tibisan wala water interruption sa pila ka mga area de, amo man gyapon. Gabalatian ang tao sa pulaw bugtaw. May ara nga silidya, gabi matubod, pulaw ka sa gabi. May ara kagahon matubod, bugtaw ka kagahon. Bisan hindi na magwanta. Bugtaw kagid, di ganula ka tubig. Amo ni bla, ti pagkatapos may mga reklamo pa, may mga gasinggitan pa. Nya kun ibutang ini sa pila ka mga kompanya pribado kag iban pa para makasupply tubig, di sila gusto. Nya kay masaka ang balayran. Di natural, may negosyo bla nga perde, kundi pasaka kagid. Ako niya kasimple gila senturya ko. Hindi man ko gusto nga magsaka ginabalaran. Kaya man ti mga konsumidor nga ban, hindi giman makasarang. Pero ti pili ka, nga diutay nga saka, hustong serbisyo ka gusto nga tubig. Sa subong nubo kuno saka, wala ka tubig. May tubig nga mag-antos ka pulaw bugtaw, ti abidiin ka. Ang basiwa nga tubig, hindi man gamit. Wala maginainom subong. Kay manggod na hadlok na, kay higko ang tubod, siya daw lunang. Tiyan mo na nga may mga mineral water, nagdubling gasto. Sa una, basiwa, inom, okay pa. Subong tao din na mag-inom basiwa, kinadlok na. Tiyamak mo. Ang tubig sa basiwa, subong inagpaligaw no gilang, ihuga sabi. Di bakal ka mineral water, another gasto. Sikat ng mineral water, bangod kay ti wala nang basiwa mo, higko na mo. Hadlok na tao mag-inom. Bisan na pasalig nga, pwede mainom, ang tao hadlok mag-inom, bakal gid mineral, nga hindi magani mineral. Ano ini nagkakatabo sa tondo, hindi maintindihan ang serbisyo. Tilang taon ta karon kitapos na kuno ang water interruption. Base kung tapos ng water interruption, hindi pa matapos pag-antos siya sa mga konsesioner. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 53. Ba nagtingob ho, dali gid lang nga kay importante man kayo mo. Ginapaksyonan ang tanan ngay mata kaabyanan ni George Araneta nga siya napatay ang bangkay na haya sa Rolling Hills, pero karon nga adlaw dalon siya puluyan sa Barangay 4 siyudad sa Bacolod. Ang lubong Lunes sa Rolling Hills Memorial Park. Ari pagid, ginapaksyonan ang tanan ngay mata kaabyanan ni Salvador Badong Remetre nga siya napatay ang bangkay na haya sa St. Peter's. Sa Martes ang bangkay dalon man sa Barangay 4, Bacolod City sa Ilapuluyan. Ang lubong wala pa madesisyonan. Ginapaksyonan ang tanan nga himata kaabyanan kag kakilala ni Lourdes Prac Moises nga siya nagtaliwan sa edad nga 76 anyos. Ang niya lubong Hunyo 28 buwas nga adlaw, alas 9:30 sa ngaga sa Roman Catholic Cemetery,
Isabela Negros Occidental, ang nagapaksyon sini Pamilya Moises. Tingob-tingob nga pagpaksyon ba? Lunsay mga nagkalamatay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55 na. Babalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58 na. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Andy Pinsor. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Comment. Nabilin ka mabutang takna nga Lasyate. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden